Ito po ay kwento ng aking lola. Ang akin pong lola ay tubong antike. Ang kanila pong probinsya noon ay kakaunti pa lamang ang mga taong naninirahan at payak lamang ang pamumuhay na ang mga bahay po talaga ay magkakalayo. Ayon pa sa aking lola, ang kanilang lugar ay maliit lamang, ngunit kilala na pinamumugaran ng mga engkanto tulad ng mga duwende, kapre at tikbalang. Bukod dyan ay matunog na rin noon pa man ang pagkakaroon ng mga aswang sa kanilang lugar. Sa pagsasalaysay po ng aking lola ay may isa silang taga-baryo na nabuntis ng tikbalang na itago na lang po natin sa pangalang Inday. Nagtaka ang mga tao sa kanilang baryo nang magdalang tao ito pagkat wala naman itong nobyo. Kaya nagalit ang mga magulang ni Inday at pilit nila itong pinaamin kung sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Dahil doon ay napilitan na si Inday na aminin sa mga magulang ang buong pangyayari. Ayon kay Inday, isang gabi nang siya ay pauwi na sa kanila, ay tinambangan at ginahasa siya ng isang tikbalang. Pagkukwento pa niya, siya ay nagulat na lang nang di niya matunton ang daan at tuluyan na siyang naligaw at napunta sa kagubatan. At doon ay nakita niya ang isang tikbalang na papalapit sa kanya. Ngunit bago pa ito nakalapit, ay nakaramdam na siya ng panghihina at nawalan ng malay. Pagising niya ay napansin niyang mayroon ng dugo ang kanyang palda at masakit ang kanyang buong katawan, lalo na ang maselang bahagi nito. Dahil sa takot sa kanyang mga magulang ay kanya itong inilihim. Matapos mangyari iyon ay ilang beses pa di umanong naulit ang insidente at hindi na siya nilubayan pa ng nasabing nilalang. Matapos na malaman ng kanyang mga magulang ang sinapit nito, ay agad silang humingi ng tulong sa isang manggagamot upang masuri si Inday. Dahil lubha sila nag-aalala sa kalagayan ng kanilang nag-iisang anak. At nang ito nga ay masuri ng albularyo, lumabas ang isang imahe ng tikbalang. Dahil doon ay nagpasya ang kanyang mga magulang na ipalaglag ang bata, pagkat di sila sang-ayon na magkaroon ng isang apo mula sa engkanto. Ngunit hindi pumayag si Inday sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Maging ang albularyo na tumitingin sa kanya ay hindi na rin nakabalik pa, sapagkat hinarangan ito ng tikbalang at binantaan na huwag pakialaman si Inday. Makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan na ngang lumaki ang tiyan ni Inday. Palagi lang ito nakaupo sa ilalim ng isang puno sa labas ng kanilang bahay. Wala naman nang nagawa pa ang kanyang mga magulang kundi tingnan at alagaan ang kanilang anak. Kahit nalabag sa kanilang kalooban ang ipinagdadalang tao nito. May kahirapan ang pamumuhay sa kanilang lugar na ang tanging nilang pinagkukunan ng ikabubuhay ay pagsasaka lamang, na madalas pa nga ay namamatay pa ang kanilang mga pananim dahil sa matinding init. Ngunit ipinagtaka ng mga magulang ni Inday na kahit mainit ang mga panahon noon, ay tanging ang kanilang mga pananim ang hindi nito naapektuhan, pagkat sa kanilang baryo ang kanilang palayan lamang ang hindi natuyot. Ang isa pang ipinagtataka nila, tuwing umaga ay may mga sariwang prutas at gulay sa harapan ng kanilang pintuan. Sabi ni Inday, iyon marahil ay dahil sa ama ng kanyang anak. Kaya iminungkahi niya sa kanyang mga magulang na tanggapin na lamang ang mga iyon. Kaya lalo naging maugong ang usap-usapan sa kanilang baryo na tikbala nga ang nakabuntis kay Inday at sinusuportahan sila nito sa kanilang pamumuhay. Isang araw, habang nakaupo si Inday sa ilalim ng puno,
Malapit sa kanilang bahay ay may dumaang isang matandang babae sa kanyang harapan. Ngumiti ito sa kanya at tumingin sa kanyang tiyan, na ang sabi ay ang lusog di umano ng sanggol sa kanyang sinapupunan, na sinabayan pa iyon ng paghawak sa kanyang tiyan. Dahil doon ay nabigla at napasigaw si Inday, lalo na nang makita nito ang mahahabang kuko ng matanda. Kaya nagmamadaling lumabas ang kanyang mga magulang para tingnan siya at alamin kung bakit siya napasigaw. Dali-dali nila itong pinuntahan, na nakita naman nilang mabilis na naglalakad palayo ang isang matandang babae, na bago ito tuluyang umalis ay nag-iwan pa ng isang makahulugang tingin. Tinanong siya ng ama kung nakikilala ba niya ang matandang iyon. Sinabi niyang hindi at noon lamang niya iyon nakita. Isang gabi ay biglang sumakit ang tiyan ni Inday, kaya ginising niya ang kanyang mga magulang. Agad namang nag-init ng tubig ang mga ito upang haluan ng halamang gamot para sa pananakit ng tiyan. Nang bigla silang nagulat nang may dumapo sa kanilang bubungan. At dahil sa hindi na bago sa kanilang lugar ang mga ganoong tagpo, ay agad na nasabi ng kanyang ama na mayroong aswang sa kanilang bubong. At agad na sumagi sa isip nito ang matandang babae na lumapit sa kanyang anak noong nagdaan. Kaya mabilis nitong kinuha ang itak at pinagmumura ang nasa itaas ng kanilang bubungan. Hinamon ito ng ama ni Inday na magpakita at sinabing tatadtarin niya ito ng pino. Nang anak pa daw talaga nila ang napili nitong aswangin. Ilang sandali pa ay may narinig silang lumundag mula sa kanilang bubong at sinundan iyon ng mga pagkaluskos sa gilid ng kanilang bahay. Maya-maya ay may kumakatok na sa kanilang pintuan, na kapag kanila iyong tatanungin ay hindi naman ito sumasagot. Muli itong minura ng ama ni Inday at sinabihang pumasok upang kanya itong tatagain. Nang bigla nilang narinig ang malakas na pag-angil nito na tila papasukin na sila. Bigla naman silang nakarinig ng bungis-ngis ng kabayo at narinig na lamang nila ang malalakas na mga pagkalabog sa labas ng kanilang bahay, na alam mong mayroong nag-aaway. Rinig na rinig nila ang tunog ng kabayo at ang pag-angil ng aswang. Di nagtagal ay narinig nila ang malakas na pagaspas na lumipad papalayo. At nasundan iyon ng nakabibinging katahimikan ng kapaligiran, at nawala na rin ang pananakit ng tiyan ni Inday. Mabilis na lumabas ang ama ni Inday upang tingnan ang paligid ng bahay. Gamit ang kanyang gasera ay inilawan niya ang palibot ng kanilang bahay. Naaninagan niya ang buntot ng kabayo na lumalabas na sa kanilang bakuran at mabilis na itong tumakbong papalayo. Bago ito tuluyang makalayo ay sinigawan niya ito na nagpapasalamat sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanyang anak at apo. Makaraan ang ilang buwan ay nagsilang si Inday ng isang malusog na sanggol at pinangalanan nila itong Bernabe. Pero sa kasamaang palad ay namatay si Inday sa panganganak. Dahil doon ay lumaki si Bernabe sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Masayahin at mapaglarong bata si Bernabe, kahit pa nga hilig nito ang mapag-isa. Noong mga 12 taong gulang na si Bernabe ay naging kilala ito sa kanilang baryo dahil sa mga ginagawa nitong kapilyuhan, tulad ng pamimitas ng mga gulay at prutas na pananim ng iba. Nalalaman nila na si Bernabe ang gumagawa noon, pagkat kanilang naririnig ang pagtawa nito habang nagtatago, na sinasadya pa lang talaga iyon ni Bernabe dahil gustong-gusto nito na hinahabol siya ng mga taong ginagawa niya ng kalokohan.
Natutuwa siya na nagpapahabol sa mga ito dahil sa angking bilis nito na kanya pa itong lilingunin tsaka pagkatapos ay lalabasan ng kanyang dila. Palagi naman itong napapalo ng kanyang lolo at lola dahil sa kanyang kapilyuhan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami ay may angkin pala itong kakayahan maliban sa bilis nito sa pagtakbo. Nakikita ni Bernabe ang mga hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang araw, habang gumagala at palakad-lakad sa gubat si Bernabe, ay may nakita itong isang matanda na may dalang upas ng saging. Agad na tumakbo sa isipan nito na kanyang gagawa ng kalokohan ang matandang iyon. Kaya kanya itong sinundan. Napansin ni Bernabe na patungo ito sa isang bahay, kaya nagtago siya malapit sa kinaroroonan ng bahay na iyon. Nakita ni Bernabe na pumasok ang matanda sa loob ng bahay, kaya lumapit siya upang alamin kung ano ang gagawin noon doon. Nakita niyang kinuha nito ang bata at nagtaka siya na bakit hindi ito napansin ng ina ng sanggol na dinaanan lamang nito na nagsasaing sa dapog sa labas ng kanilang bahay. Paglabas ng matanda ay dala-dala na nito ang sanggol, kaya sinundan ito ni Bernabe at inalam kung saan ito sunod na pupunta. Inilagay at doon itinago ng matanda ang bata sa isang malaking puno at mabilis na itong umalis. Pagkaalis ng matanda ay nilapitan ni Bernabe ang sanggol at kanya itong kinuha at nagmamadali siyang bumalik sa bahay na pinagmulan nito. Papalapit pa lamang siya sa bahay ay napansin niya nagkakarami na ang mga tao dahil humingi na ng tulong ang ina ng bata sa mga kalapit nito pagkat napansin daw niyang hindi na humihinga ang kanyang anak. Maya-maya nagulat silang lahat nang dumating si Bernabe at karga-karga ang sanggol na umiiyak. Mabilis na lumapit sa kanya ang ina ng bata at kinuha nito ang kanyang anak. Namuntik pa si Bernabeng mapagbintangan na ang iba nga ay nagalit na sapagkat may kalokohan na naman daw itong ginawa. Ngunit agad na ipinaliwanag ni Bernabe ang buong pangyayari na kinuha ang bata ng isang matandang babae at pinalitan ito ng upas ng saging na nang kanilang tingnan muli ang sanggol na nasa loob ng bahay ay naging upas na nga iyon. Dahil doon ay laking pasasalamat nila kay Bernabe at sumikat ito sa kanilang baryo na naging usap-usapan ang ginawa nitong pagliligtas sa sanggol mula sa aswang. Tuwang-tuwa naman at ipinagmamalaki ng dalawang matanda ang kanilang apo. Dahil doon ay nakalimutan na ng mga tao ang mga ginawang kapilyuhan nito. Minsan ay inabutan ito ng gabi sa daan dahil sa nalibang itong masyado sa kanyang pakikipaglaro sa ibang mga bata. Habang naglalakad si Bernabe sa daan ay nakarinig siya ng isang malakas na bungisngis ng kabayo. Nakaramdam siya ng takot. Ilang sandali pa ay tumakbo siya ng mabilis, ngunit naramdaman niyang nakasunod ito sa kanya at hindi niya ito kayang iwanan. Nang sapitin niya ang kanilang bahay, ay pagalit na tinanong ito ng kanyang lola kung ano na naman ang ginawa nitong kalokohan at bakit hingal na naman sa pagtakbo ng mabilis. Sinabi niyang wala siyang ginawang kalokohan at ipinaliwanag niya na mayroong humahabol sa kanyang tikbalang. Panandalian namang natahimik ang kanyang lola, hindi ito nakaimik. Sinabihan siya nito na maglinis na ng katawan pagkat kakain na sila maya-maya pagdating ng kanyang lolo mula sa bukid. Nang nasa pagkainan na sila, habang kumakain, ay di na naitago pa ng dalawang matanda ang ukol sa tunay na pagkatao ng kanilang apo. At sinabing baka ang tikbalang na humahabol sa kanya ay ang kanya mismong ama. Sinabi nila dito ang buong katotohanan. Kaya
Ipinaliwanag ng lolo niya sa kanya na ang pagiging maloko nito at ang bilis nito sa pagtakbo, maging ang kakayahang makakita ng hindi nakikita ng karaniwang tao, ay mga katangiang namana niya sa kanyang ama na isang tikbalang. Nang mga hating gabi na, ay may narinig si Bernabe na isang malakas na bungisngis ng kabayo. Kaya lumabas ito ng kanilang bahay upang silipin iyon. Nakita niya ang isang tao na may ulo ng isang kabayo at nakatingin iyon sa kanya na tila hinihintay siyang talagang lumabas. Samantala, gising pa pala ang kanyang lolo at lola na mga pagkakataon ding iyon. Kaya sinabihan siya ng mga ito na kanyang lapitan ng ama at huwag matakot dito. Paglapit niya dito ay ipinalahad nito ang kanyang palad at may ibinigay na isang gininto ang buhok. Hinimas nito ang kanyang ulo at mabilis na itong lumayo. Ipinakita naman ni Bernabe sa kanyang lolo at lola ang ibinigay na iyon sa kanya ng ama. Sabi ng kanyang lolo ay isa daw iyong anting-anting at kailangan niya iyong pagkaingatan. Kaya mabilis silang kumuha ng itim na panyo at doon ibinalot ang nagliliwanag na gininto ang buhok na iyon. Lingid sa kaalaman ni Bernabe ay dito na pala magsisimula ang isang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Kinabukasan, tinanong si Bernabe ng kanyang lolo kung ano ang kanyang nararamdaman ngayong meron na siyang anting-anting sa katawan. Sinabi naman niyang wala namang pagbabago at wala siyang napapansin na kakaiba. Sinabihan siya ng kanyang lolo na magbihis na pagkat makikipiesta sila sa kanilang mga kakilala sa kabilang bayan. Tuwang-tuwa naman at sabik na nagbihis si Bernabe pagkat yun ang unang pagkakataon na makikipiesta siya sa ibang lugar. Matapos ngang makapagganyak ay umalis na sila. Tanghali na nang kanilang marating ang bahay na kanilang pakikipamiestahan. Agad naman silang inasikaso ng may-ari ng bahay na kanilang kakilala. Marami ang handa at talaga namang nawili si Bernabe. Ang kanyang lolo naman, matapos makakain, ay agad na rin itong nakiumpok sa mga kaibigang nag-iinuman. Ngunit dahil nga medyo may kalayuan pa ang kanilang uuwian, nang mga mag-aalas 3 na ng hapon ay nagpasya na ang kanyang lola na magpaalam. Ngunit nakiusap naman ang kanyang lolo na kung maaari ay maya-maya ng konti pagkat napasarap na ito sa pakikipag-inuman sa mga kaibigang naroon na mahalata mong lasing na ito. Kaya ilang oras pa ang lumipas. Nagpaalala naman ang may-ari ng bahay na iwasan nilang magpagabi sapagkat delikado. Dahil doon ay pinilit na ng kanyang lola ang asawa nito at sinabing maggagabi na. May pagyayabang naman nitong sinabi na hindi siya natatakot at kahit aswang pa ang humarang sa kanila sa daan ay kayang-kaya niya ito at kanya itong pagtatatagain at tatadtarin ng pinong-pino. Dahil sa magdidilim na, sinabi ng kanilang kaibigan na kanya na lamang silang ipahatid sa mga kapatid nitong lalaki. Ngunit nagmatigas ang lolo ni Bernabe at sinabing di na daw kailangan pagkat kaya naman daw niyang protektahan ang kanyang mag-anak. Nanunguli pa nga ay nagalit pa ito nang ipilit ng kanilang kaibigan na sila ay ipahatid. Dahil doon ay wala na silang nagawa. Hinayaan na lamang nila ito upang di na humaba pa pagkat lasing na talaga ito. Kaya matapos makahingi ng dispensa ang lola ni Bernabe sa kanilang kaibigan at may-ari ng bahay, ay umalis na sila. Sa daan ay pinagsabihan ng lola ni Bernabe ang kanyang lolo dahil sa inasal nito doon sa handaan, habang si Bernabe naman ay nakasunod sa mga ito. Nang nakakalayo na sila, ay bigla silang nakarinig ng tiktik na tila sumusunod ito sa kanila. Kinabahan si Bernabe at kanyang lola dahil
sa mahina lamang ang huni nito. Habang ang kanyang lolo naman ay sumigaw at hinamon niya itong magpakita at kanya daw itong pagtatatagain. Nang inaabot na nito ang kanyang itak mula kay Bernabe, ay laking gulat nila nang mula sa kawalan ay biglang lumabas ang isang mabangis na nilalang na napakatalim ng mga ngipin nito, na nakita pa ni Bernabe na tila kumintab pa ang mapupulang mga mata nito, na napakabilis ng pangyayari at lubang din nila iyon inaasahan na agad na pala itong aatake. Mabilis nitong sinunggaban ang kanyang lolo gamit ang matutulis at mahahabang kuko, ay di na nagawa pang makapanlaban dahil na rin sa kalasingan. Katakot-takot na kalmot ang tinanggap nito mula sa aswang at kinagat sa leeg. Ang kanyang lola naman ay wala rin nagawa kundi ang mapasigaw at mapaiyak na lamang dahil sa pagkagulat at sobrang takot, na maging si Bernabe ay nagulat at naiwang nakatulala sa bilis ng mga pangyayari. Nang mapansin ng aswang na wala ng buhay ang kanyang lolo at nang marinig nito ang malakas na sigaw ng kanyang lola, ay ito naman ang agad na pinagbalingan at binaluhong. Dinungumog niya ito at mabilis din na pinagkakalmot at kinagat. Kitang-kita ni Bernabe ang sinapit ng kanyang lolo at lola, ngunit nanatili lamang siya nakatayo dahil sa pagkabigla. Maya-maya ay may narinig si Bernabe ng mga paparating. Pinasundan pa rin pala sila ng kaibigan ng kanyang lolo at lola dahil nga sa lubang delikado, pagkat kamakailan lamang ay may napabalitang dinumog at napatay din ang aswang. Kaya ganun na lamang ito nagpupumilit na sila ay maihatid, na inalok pa nga sila nito na doon na lamang matulog. Ngunit matigas ang ulo ng kanyang lolo, na dahil sa kalasingan ay umiral ang kayabangan nito, na buhay nilang mag-asawa ang naging kapalit. Nang makita ng mga tao ang nangyari, ay tumatakbo na ang mga itong lumapit, ngunit huli na ang lahat. Patay na ang lolo ni Bernabe, samantalang ang kanyang lola naman ay nag-aagaw buhay na. Dahil sa pagdating ng mga tao ay tila nahimasmasan si Bernabe. Naging malinaw na sa kanya ang sinapit ng kanyang lolo at lola sa kamay ng aswang. Naiyak siya at nakaramdam ng matinding galit. Dahil doon ay nagliwanag na bigla ang kanyang anting-anting, na naging matalas ang kanyang pandinig at nawala ang kanyang takot at napalitan iyon ng tapang at bangis. Mabilis niyang hinugot ang itak ng kanyang lolo at agad na tumakbo sa direksyon kung saan tumakas ang aswang. Nagulat naman ang mga taong naroon dahil sa ipinamalas nitong bilis, na sa isang iglap lang ay naglaho na ito sa kanilang paningin. Naabutan at nakita ni Bernabe ang aswang sa isang puno, na dinidilaan pa nito ang kanyang mga kuko at kamay na may bahid ng dugo. Mabilis niya itong sinugod at walang sabi-sabing pinagtataga, na di nagtagal ay umandusay ito sa lupa at halos magkapira-piraso dahil sa liksi at bilis ng ginawang pagsalakay ni Bernabe, na hindi nito kinaya ang bilis nito sa pagkilos at lakas ng mga binitawan nitong pagtaga. Bumalik si Bernabe sa bangkay ng kanyang lolo at lola, na kanyang daladala ang ulo ng aswang, at sinabing na ipagiganti na niya sila. Dahil sa pangyayaring iyon na nasaksihan ng mga taong naroon ng mga pagkakataon na iyon, ay naging bantog si Bernabe sa kanilang baryo, maging sa mga karatig bayan. Lumipas pa ang mga taon, namuhay siya mag-isa sa lupa at bahay na naiwan sa kanya. Nang magbinata na siya, ay naging takbuhan siya ng mga tao kapag ginagambala ang mga ito
ng aswang. Nang si Bernabe ay may mga 20 taong gulang na, bigla na lamang itong nawala sa kanilang baryo at di nila nabalitaan kung saan ito nagpunta. May mga haka-haka na baka nagpakalayo-layo at namuhay ng tahimik sa ibang lugar. May ilan naman nagsasabi na baka sumama na ito sa kanyang ama na tikbalang. Matapos ngang mapatay ng aswang ang lolo at lola ni Bernabe, ay mag-isa itong namuhay sa bahay at lupang naiwan sa kanya. Sinikap niyang itaguyod ang kanyang pamumuhay na mag-isa. Ngunit, hindi naman siya pinabayaan ng kanyang mga kababaryo pagkat dumami ang kanyang mga kaibigan. Isa na dito si Mang Panoy at ang nag-iisang anak nito na si Aling Filomena. Si Mang Panoy ay ang albularyo na tumingin noon sa kanyang ina habang ipinagbubuntis siya nito. Laging dinadalhan ni Aling Filomena si Bernabe ng pagkain dahil naawa ito sa bata. Sa murang edad pa lamang kasi nito ay naulila na. Inalok si Bernabe ni Aling Filomena na kung maaari ay dumuon na ito sa kanila pagkat 2 lamang naman sila ng kanyang ama. At dahil alam rin nila na may taglay itong kakayahan, kaya naisip nilang maaari itong maligaw ng landas at maging masama kung hindi ito magagabayan. Tumanggi naman si Bernabe pagkat nais niya na mapag-isa. Minsan ay pinuntahan ito ni Mang Panoy sa bukid upang kausapin. Sinabi nito kay Bernabe na kanya itong tuturuan ng lahat niyang nalalaman at upang magamit niya ng tama ang kanyang anting-anting sa kondisyong gagamitin lamang niya ito sa kabutihan. Pumayag naman si Bernabe, ngunit tumanggi pa rin ito na tumira sa kanila nang minsan pang aluking muli ni Mang Panoy. Dahil doon ay araw-araw siyang pinupuntahan ni Mang Panoy upang turuan. Lumipas ang mga taon at nagbibinata na si Bernabe. Siya ay may 16 na taong gulang na nang ganap niyang maisaulo ang mga itinuro sa kanya ni Mang Panoy. Lalo namang naging malapit si Aling Filomena kay Bernabe na parang tunay na anak na ang pagtuturing niya dito. Na ganun din naman si Bernabe sa kanya pagkat wala itong kinagis ng ina. Kaya si Aling Filomena na ang itinuturing nito at kinikilalang ina. Isang araw, habang nangangahoy sa gubat si Bernabe, ay may nakita itong maliliit na tao na naglalaro sa isang puno at masayang nagtatawanan. Kaya kanya itong nilapitan at agad na kinamusta. Nagulat naman si Bernabe sa naging reaksyon ng mga ito pagkat nagtakbuhan itong papalayo at takot na nagtago sa likod ng puno. Kaya sinabihan ni Bernabe ang mga ito na huwag matakot at kanya silang tinawag na kaibigan. Nakikita ko kayo ngunit di ko kayo sasaktan, dagdag na saad pa ni Bernabe. Nakita niyang itinuturo ng mga ito ang suot niyang kwintas na ibinigay sa kanya ni Mang Panoy na ang sabi ay pangontra daw iyon sa mga masasamang elemento. Kaya agad niya iyong tinanggal at isinabit sa isang sanga ng puno at saka binalikan ang mga duwende. Humingi siya ng paumanhin sa mga ito at sinabing pasensya na kung natakot ko kayo. Agad na lumapit ang batang duwende at sinabing anak siya ng isang engkanto kung kaya nakikita niya sila. Na sumang-ayon naman si Bernabe sa sinabi nito. Tama, ikaw ang anak ng tikbalang na pinaslang ng isang manggagamot, dagdag na saad pa nito. Natila na paisip at naguluhan si Bernabe sa kanyang narinig. Kaya naupo siya sa paanan ng puno at nakipagkwentuhan. Ikinuwento naman ng mga duwende ang lahat ng kanilang nalalaman ukol sa kanya at sa kanyang ama.
Nagsalita ang isa at sinabing, dahil sa suot mong kwintas ay hindi magawang makalapit sa iyo ng iyong ama. Kaya masama ang albularyong iyon. Sumabat naman ang isang matandang duwende at sinabing nalalaman niyang lahat ng ukol sa kanya. Pagsasalaysay nito, noong ipinagbubuntis pa lamang siya ng kanyang ina, ay ipinatawag ng kanyang lolo at lola ang albularyo upang tingnan ang kanyang ina. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang albularyo ay may lahing aswang at nalalaman iyon ng ama ni Bernabe. Kaya kanya itong hinarang at binalaang wag ng pakialaman pa ang kanyang ina, na nangako naman ang albularyo noon. Ngunit may isa pang aswang na gustong gusto na makuha si Bernabe sapagkat masarap daw ang mga sanggol na anak ng tao at engkanto, na nakapagbibigay pa di umano ito sa kanila ng dagdag na lakas. Kaya ganun na lamang kasi di ang pagnanasa nito, napasukin na ang kanilang bahay at isang gabi nga ay umatake ito. Ngunit biglang dumating ang ama ni Bernabe upang saklolohan sila at upang ipagtanggol. Nakinalaban nito ang aswang at naging madugo ang labanan nilang iyon. Dagdag na saad pa ng matandang duwende. At lumipad ngang papalayo at tumakas ang aswang noong huli. Ngunit duguan ito pagkat lubha itong nasugatan at kalaunan ay namatay. Sugatan din ang ama ni Bernabe ngunit nalampasan nito iyon at nabuhay. At ang aswang na napatay ng ama ni Bernabe ay walang iba kundi ang asawa ni Mang Panoy. Kaya nagalit ito at kinulam ang kanyang ina. Kaya ito namatay matapos ngang mailuwal si Bernabe, pagpapatuloy pa ng duwende. Gustong gusto na makaganti ni Mang Panoy sa ama ni Bernabe dahil sa sinapit ng kanyang asawa sa mga kamay nito. Ngunit wala itong magawa dahil sa malakas. Ngunit nang ibinigay na ng ama ni Bernabe ang kanyang gininto ang buhok dito, may 4 na taon na ang nakararaan, ay iyon naman ang pagkakataon na sinamantala ni Mang Panoy. Kinumpronta niya ang ama ni Bernabe at napatay niya ito. Ngayon ay si Bernabe naman di umano ang binabalak nitong paslangin. Ngunit di niya iyon basta-basta maisasagawa dahil sa taglay nitong kakayahan at anting-anting. Dahil sa mga tinura na iyon ng matandang duwende, ay nagulat si Bernabe at napaisip siya ng malalim na sa kabila pala ng mga kabutihang ipinapakita nito sa kanya, ay may masama pala itong binabalak. At agad na sumagi sa kanyang isipan na kaya pala hindi na niya nakita pa ang ama sa loob ng 4 na taon pagkat namatay na pala ito at si Mang Panoy ang pumaslang dito. Nagpasalamat si Bernabe sa mga duwende at nilisan na niya ang kagubatan. Bit-bit ang mga kahoy ay umuwi na ito sa kanyang bahay. Kinabukasan ay dumating si Mang Panoy. Hindi siya nagpahalata dito na may nalalaman na siya ukol sa totoong pakay nito. Agad na napansin ni Mang Panoy na hindi niya suot ang kwintas na kanyang ibinigay dito. Kaya tinanong siya nito. Sinabi ni Bernabe na naiwaglit niya ito nang maligo siya sa ilog. Sinabi ni Mang Panoy, nagagawa na lamang siya nito ng bago at pagkatapos ay umalis na ito. Isang dapit hapon ay may pumunta sa bahay ni Bernabe na taga-baryo at humingi ito ng tulong pagkat ginagambala di umano sila ng aswang dahil sa buntis nitong asawa. Agad naman niyang ipinagkaloob dito ang kanyang tulong dahil na rin sa matinding galit na kanyang nararamdaman sa mga aswang. At kanyang sinabihan ang lalaki na mauna na ito at siya ay susunod. Pagdating ni Bernabe sa bahay ng mag-asawa ay matyaga siya naghintay sa pagdating ng aswang.
Nang biglang may lumagapak sa bubungan ng bahay, ay agad siyang kumilos at inihanda ang kanyang itak. Ilang sandali pa ay may kumatok na sa pintuan. Tinanong ito ng babae kung sino, ngunit walang sumagot. Sinenyasa ni Bernabe ang lalaki na kanyang bantayan, ang asawa. Nang marinig nilang muli ang pagkatok na iyon, ay agad na binuksan ni Bernabe ang pintuan at walang sabi-sabi na kanyang sinipa ang nasa kanyang harapan ng malakas. Bagaman wala namang nakikitang naroon ang mag-asawa, na natulala silang bigla nang mula sa kawalan ay tumambad ang aswang na napaatras iyon sa lakas ng pagkakasipa ni Bernabe. Nanlilisik ang nagbabagang mga mata nito na nagtatayuan na rin ang mga buhok. Dahil doon ay takot na nagyakap ang mag-asawa. Nanangiti naman si Bernabe sa aswang na hawak ang kanyang itak. Mabilis niyang iginuhit iyon sa lupa at sinabing kunin niya ang nasa sinapupunan ng buntis na nasa kanyang likuran kung kaya nito. Umangi lamang ang aswang pagkat alam niyang wala siyang laban dito, na ng mga pagkakataon na iyon ay nagliliwanag na ang anting-anting ni Bernabe. Dahil doon ay tumakbo ng papalayo ang aswang at nagmamadali itong tumakas. Sinundan ito ni Bernabe at dahil sa angkin niyang bilis ay naabutan niya ito. Nabagya pa siyang nagtaka pagkat daan papunta sa bahay ni Mang Panoy ang tinatahak nito. Mabilis niya itong tinaga at tinamaan iyon sa braso na tila hindi ito lumalaban. Naisip niyang marahil ay nawalan na ito ng pag-asa pagkat di talaga siya kaya nito, na iniisip na lamang nito na makatakas. Ngunit desidido si Bernabe na wakasan ang buhay ng aswang. Nang uundayan na niya ito ng pamatay na taga, ay biglang narinig niya ang malakas na pagsigaw ni Mang Panoy, na pinigilan siya nito at sinabing wag, pagkat iyon ay si Aling Filomena na kanyang anak, na itinuturing naman at kinikilala ni Bernabe na kanyang ina. At dahil sa napamahal na sa kanya si Aling Filomena, ay agad niyang binitawan ang kanyang itak, na nakaramdam pa siya ng pagsisisi pagkat nasaktan niya ito. Nanaluha siya habang nakikita ang maraming dugo na dumadaloy mula sa braso nito, at agad na sumagi sa kanyang isipan na kaya pala hindi ito lumalaban pagkat ayaw siyang saktan nito, dahil sa mahal na mahal din siya ni Aling Filomena at itinuturing na kanyang anak, na si Aling Filomena pala ang sumalo ng pagiging aswang ng ina nito matapos mapatay ng ama ni Bernabe. 16 na taon na ang nakakaraan. Ilang sandali pa ay nakita ni Bernabe na unti-unti nang nagbabago at bumabalik sa dati nitong anyo ang itinuturing niyang ina, na nakita niyang lumuluha din ito at humingi ng tawad sa kanya. Tuluyan nang nanlumo si Bernabe sa takbo ng mga pangyayari at napaluhod ito na umiiyak. Sinamantala naman iyon ni Mang Panoy na kanyang tinanggal ang itim na panyo sa ulo ni Bernabe kung saan naroon ang gininto ang buhok na ipinamana sa kanya ng amang tikbalang. At pagkatapos ay sinakal siya nito mula sa kanyang likuran ng isang halamang baging na kanyang inorasyonan, dahilan para tuluyang manghina si Bernabe at halos mapahiga na ito sa lupa. Napilit namang pinaglalabanan iyon ni Bernabe, ngunit tila naglaho ng lahat ang kanyang lakas, na patuloy ang ginagawang pagsakal sa kanya ng nakaluhod na si Mang Panoy. Dahan-dahan namang tumayo si Aling Filomena at dinampot ang binitawang itak ni Bernabe. Sinabi ni Mang Panoy sa anak na makakaganti na rin sila sa wakas para sa kanyang ina, at iniutos nitong kanya ng kitlin ang buhay ni Bernabe. Kaya lumuhod si Aling Filomena sa harapan ni Bernabe. Habang umiiyak ay binigkas nito ang mga katagang
patawarin mo ako." Sabay itinaas ni Aling Filomena ang itak at ibinuka ang kanyang mga labi at binigkas ang katagang itay, na humihingi pala ito ng tawad para sa kanyang ama pagkat tinapos na nito ang kanyang kasamaan. At unti-unti na nga lumuwag ang pagkakasakal kay Bernabe nang humandusay si Mang Panoy sa lupa, nang halos maputol at humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan ng tagain ni Aling Filomena. At matapos iyon ay kanya namang sinaksak ang sarili. Habang nag-aagaw buhay ay patuloy na dumadaloy ang luha nito. Sinabi niya sa mahinang boses kay Bernabe na wala siyang kasalanan at sapat na ang dinanas nitong sama ng loob at hirap sa buhay. At sinabi niyang mahal na mahal niya ito na parang tunay niyang anak. Kaya hindi siya makakapayag na mapahamak ito. Binilinan niya itong magpakatatag sa buhay pagkat marami pang pagsubok ang naghihintay sa kanya. At binawian na nga ng buhay si Aling Filomena sa mga kamay ni Bernabe. Di nagtagal ay dumating ang mga taga-baryo kasama ang mag-asawang kanyang tinulungan. Naabutan nilang nagliliyab na sa apoy ang bahay nila Mang Panoy. Tinanong nila si Bernabe kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa kanila na napatay ng aswang na sumugod sa mag-asawa, sina Mang Panoy at Aling Filomena. Nahuli na ng kanyang datnan at nagliliyab na ang kanilang bahay, dala marahil ng pakikipagpambuno nila Mang Panoy, na agad namang tumakas ang aswang. Na habang ay sinasalaysay ni Bernabe ang kanyang kwento upang pagtakpan ang mag-ama, ay walang patid na tumutulo ang kanyang mga luha. Matapos nga ang malagim na pangyayaring iyon, ay napag-isa na muli si Bernabe sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon, ngunit patuloy pa rin niyang naiisip ang kanyang mga pinagdaanan. Laging sumasagi sa kanya ang itinuturing nitong ina na si Aling Filomena, dahil sa kabutihan at pagmamahal na ipinadama nito sa kanya. Dahil sa mga isiping iyon, madalas ay laging tulala si Bernabe. Lagi niyang itinatanong sa kanyang sarili kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng iyon sa kanya, na tila lahat na lamang ng mga mahal niya sa buhay ay nawawala, na parang walang katapusan ang mga pasakit na kanyang nararanasan. Mula nang isilang siya na ikinamatay ng kanyang ina, na sinundan naman iyon ng pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na lolo at lola, na siya niyang kinagisnan at nagpalaki sa kanya. At pagkatapos noon ay nalaman niyang namatay na rin pala ang kanyang ama, na sinundan naman iyon ng pagkawala ng itinuturing niyang ina na si Aling Filomena. Napaiyak na lamang si Bernabe dahil sa mga alalahaning iyon, na naisipan pa nga nitong wakasan na ang kanyang buhay, nang biglang nakarinig siya ng mga maliliit na boses, ang kanya palang mga kaibigan na duwende. Sinabi ng matandang duwende na kanyang paglabanan ang lungkot at maging matatag sa buhay, na huwag siyang susuko sa mga pagsubok, na kanyang pahalagahan ang taglay niyang buhay pagkat marami na ang nagsakripisyo para dito, na halos lahat ng taong mahal niya ay ibinuwis ang kanilang buhay kapalit ng sa kanya. Nalabis ang kanilang pagmamahal kay Bernabe na hindi sila nagdalawang isip na ipadama iyon sa kanya at ihandog ang kanilang mga buhay. Tulad na lamang ng kanyang ina na siyang nagsilang at nagduwal sa kanya sa mundo, na namatay ito na siya rin ang dahilan. Ang kanyang lolo at lola naman, sa kabila ng katotohanang di nila tanggap noong una
na magkaroon ng apo na mula sa isang engkanto, ay inaruga siya at minahal ng walang kapantay. Nariyan din ang kanyang ama, na kahit alam nitong masasapanganib ang kanyang buhay, ay kanya pa ring ibinigay ang ginintoang buhok na taglay para kay Bernabe, na dahil doon ay kanya nga rin iyong ikinamatay. At si Aling Filomena, na minahal siya, itinuring at inaring tunay na anak, bagaman hindi niya ito kaano-ano, na mas pinili nitong wakasan ang buhay nilang mag-ama kapalit ng buhay ni Bernabe. Kaya sinabi ng duwende na dapat niyang pahalagahan ang kanyang buhay, alang-alang sa pagpapahalaga din ng mga taong nagmahal sa kanya. Dahil sa sinabi na iyon ng matandang duwende, ay tila natauhan si Bernabe, na tuluyan na itong napahagulgol sa pag-iyak at nakatulugan iyon. Nang magising si Bernabe, ay agad nitong tinungo ang kusina upang maghilamos. Matapos makapaglagay ng tubig sa plangganita, ay bahagyang napangiti si Bernabe at napabulalas ng buwisit ng mga duwending yun pagkat naaninag niya ang kanyang sarili sa tubig na puno ng uling at atsuete ang kanyang muka. Pinaglaruan pa ako ng mga bubwit na iyon, nangingiting saad pa ni Bernabe. Bigla niyang naalala ang mga tinuran sa kanya ng matandang duwende. Kaya kinabukasan ay inayos niya ang kanyang mga gamit at nagpa siyang umalis ng kanilang baryo. Naisip niyang baka makalimutan niya ang lahat ng mga nangyari kung kanyang lilisanin ang kinagisnan niyang lugar at sa ibang bayan magsimula ng panibagong buhay. Kaya minabuti niyang magpakalayo-layo. Napadpad si Bernabe sa isang bayan na tahimik at walang sino mang nakakakilala sa kanya. Doon ay nakilala niya ang mag-asawang Armin at Jesusa, maging ang nag-iisang anak nitong si Mir. Si Mir ay maganda at nagtataglay ng mga katangiang hinahanap ng lalaki sa isang babae. Marami ang umahanga sa dalaga at isa na nga rito si Bernabe, na may 20 taong gulang na mapagkakataon na iyon. Nakiusap si Bernabe sa mag-asawa kung maaari ba siya magtayo ng maliit na kubo sa lupa ng mga ito, na kanyang pagyayamanin ang lupa na iyon sa pamamagitan ng kanyang nalalaman sa pagsasaka at pagtatanim. Pumayag naman sila Mang Armin pagkat madali nilang nakapalagay ang loob si Bernabe. Naramdam nila ang kabutihan sa puso nito. May kalayuan ang bahay nila Mang Armin sa pusod ng baryo. Mas pinili nila ang gayon pagkat mga manggagamot din ang mga ito, na lubang mahiwaga ang mga pagkatao. Si Aling Jesusa ay anak ng isang angitay. Ang angitay ay isang babae na ang kalahating katawan ay tao at ang ibabang kalahating katawan naman ay sa kabayo, nakabaliktaran ng sa tikbalang. Kaya si Mir ay may lahi ding engkanto. Kaya nga, malimit din itong pagnasaan ng mga aswang, na ang naroon naman sa kanilang lugar ay ang mga uri ng aswang na tinatawag na busaw. Ang mga busaw ay namumuhay din ng gaya sa tao, na nagtatanim at nag-aalaga din ng hayop ang mga ito. Ngunit nagtataglay ng mukha na hindi talaga katanggap-tanggap pagkat pangit at talaga naman nakakatakot, na ang paborito talaga nilang kainin ay karne ng tao, na hindi umaatake ang mga ito ng nag-iisa, kundi grupo o laging may kasama, na makailang ulit nang tinangka ng mga ito na kunin si Mir. Ngunit nabigo sila dahil na rin sa mga pangontrang inilagay ni Mang Armin upang di makapasok ang mga busaw sa kanilang bakuran. Isang hapon, habang naglalakad si Bernabe sa gubat, ay nakita nito si Mang Armin
na nangunguha ng mga halamang gamot. Kaya kanya itong binati. Agad siyang nilapitan ni Mang Armin at sinabihang huwag maingay pagkat nasa teritoryo sila ng mga aswang. Dahil ang lugar na iyon ay pinamumugaran ng mga busaw. Kaya hinawakan ni Mang Armin si Bernabe sa kamay at hinila na niya itong papalayo. Sinabihan niya si Bernabe na wag nang babalik pa sa lugar na iyon at baka mapahamak siya. Sumagot naman si Bernabe at sinabing hindi siya natatakot at kayang-kaya niya ang mga ito. Muli nagsalita si Mang Armin at sinabing huwag siyang magpakakampante pagkat mabibilis, malalakas at lubang matatalino ang mga aswang na busaw. Kaya nga nabibilang ang mga ito sa malalakas na uri ng mga aswang na gaya ng gabunan. Niyaya ni Mang Armin si Bernabe sa kanilang bahay upang doon na maghapunan. Na agad namang pinaunlakan iyon ni Bernabe pagkat makikita niya si Mir na may balak na rin pala itong ligawan ang dalaga. Habang naglalakad ay tinanong ni Bernabe si Mang Armin kung bakit doon pa nito napili na manguha ng halamang gamot gayong pugad pala iyon ng mga aswang na busaw. Sumagot naman si Mang Armin at sinabing doon lamang kasi matatagpuan ang mga halamang gamot na iyon na kanyang kailangan. At may pangontra naman di umano ito para sa mga nilalang na iyon. Sabi pa ni Mang Armin ay may panahon lamang daw naman kung umatake ang mga busaw. Ngunit sa kadalasan ay talagang nakukuha ng mga ito ang kanilang napupuso ang bibiktimahin, lalo pangat walang nalalamang anuman ang taong iyon ukol sa kung paano labanan ang mga ito. Na kumakatok din di umano ang mga ito sa bahay ng kanilang bibiktimahin sa hating gabi. Na kapag tinanong mo kung sino ay sumasagot ang mga ito, yun nga lamang ay boses ng mga taong mahal mo o di kaya na may mga nakikilala ang kanilang ginagamit upang lansihin ang kanilang bibiktimahin. At sa pilitan kang kukunin ng mga ito ng buhay upang doon kanila katayin sa kanilang bahay. Kaya ang bahay ng mga busaw ay maraming buto ng tao sa paligid. Matapos makapaghapunan ay nagkwentuhan naman sila Bernabe at Mir na habang nag-uusap ang dalawa ay napapangiti namang nakamasid si Aling Jesusa at nasabi sa kanyang asawa na bagay sina Bernabe at Mir. Pagkat batid ng mag-asawa ang tunay na pagkatao ni Bernabe dahil na rin sa taglay na kakayahan ng mga ito bilang manggagamot. Di nagtagal ay nagpaalam na si Bernabe sa kanila at sinabing siya ay uuwi na. Dahil sa tuwang nararamdaman ay nawaglit sa isipan nito ang kanyang anting at itak na naiwan niya ito malapit sa kanyang inupuan. Sa daan ay may narinig si Bernabe na sitsit na ng kanyang lingunin ito ay wala naman siyang nakita. Nang magpatuloy siya sa paglakad ay muling naulit ang pagsitsit na iyon. Agad niyang inilawan ng dala niyang muron ang pinanggagalingan na tunog ngunit wala pa rin siyang nakita. Nagtaka si Bernabe kung bakit di niya nakikita ang mga ito. Doon niya napag-alamang naiwan niya pala ang kanyang anting-anting at itak. Nakaramdam ng kaba si Bernabe nang biglang mayroong sumitsit na naman. Sa pagkakataong iyon, nang kanya itong lingunin ay laking gulat niya nang makita ang maliit na bata na pulang-pula ang malalaki nitong mga mata. Na nakatingin ito sa kanya at nakangiti. Kaya nakita din ni Bernabe ang maliliit ngunit matutulis at matatalim nitong mga ngipin. Isa pala itong tiyanak. Nang bigla siya makarinig ng isa pang sitsit mula sa kanyang likuran, na nang kanya itong lingunin ay papalapit na ito sa kanya. Sa takot ay mabilis na nag-iba ng daan si Bernabe at tumakbo ito sa isang malaking puno. Nang sasapitin na niya ang puno ay namatay ang kanyang ilaw
dahil sa pagtakbo niya ng mabilis. Sanay nang makakita ng engkanto at aswang si Bernabe, ngunit bagong bagay para sa kanya ang makakita ng ganong nilalang na naibulalas pa niya ng mga batang dyablo. Naupo siyang sandali sa paanan ng puno upang sindihan ang kanyang ilawan, nang biglang narinig na niyang muli ang sitsit. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Nang ganap na niyang masindihan ang kanyang muron, ay laking gulat niya na magliwanag ang paligid, pagkat napakaraming tiyanak ang naroon, na iyon pala ang pinagpupugaran ng mga ito. Kumislap at nagkintaban ang mapupulang mata ng mga tiyanak. Tatakbo na sanang muli si Bernabe nang biglang kapitan siya sa paa ng isa, at nakita niyang sabay-sabay ng kumilos ang mga ito papalapit sa kanya. Kaya agad niyang inilapit ang apoy ng kanyang muron sa isang pumipigil sa kanya. Kaya humulagpos ito sa pagkakakapit sa kanyang paa, dahilan para makatakbo na si Bernabe. Mabilis niyang nilisan ang lugar at walang lingon-lingon niyang tinahak ang daan pauwi. Hindi siya huminto. Kinabukasan ay bumalik siya sa bahay ni Lamir upang kunin ang kanyang anting-anting at itak. Ikinuwento niya kanila Mang Armin ang kanyang naranasan noong gabi na nagdaan, na tinambangan di umano siya ng mga tiyanak. Nang mapansin ni Mang Armin na masyado nang umaasa si Bernabe sa kanyang anting-anting, ay kanya itong pinayuhan. Sinabi pa ni Mang Armin na di sa lahat ng pagkakataon ay kaya niyang labanan ang mga nilalang na kanyang masasagupa, tulad na lamang ng mga tiyanak. Nabuti na nga lamang daw at naiwan ni Bernabe ang kanyang anting-anting, kaya wala na itong ibang paraan kundi ang tumakbo. Pagkat kung kanyang dala ang anting-anting, malamang ay patay na ito, sapagkat lalabanan niya ang mga tiyanak na iyon, at hindi siya magtatagumpay dahil sa marami ang mga ito, at hindi ito natatakot sa kanya, pagkat bagaman siya ay kalahating engkanto, di hamak na mas mataas pa rin ang mga ito sa kanya. Kaya nagawa pa rin siyang mabagat ng mga ito, pagpapaliwanag ni Mang Armin. Bago umalis, ay pinaalalahanan din siya ni Mang Armin na mag-ingat, pagkat iyon ang panahon ng mga busaw upang manila ng kanilang mabibiktima. Kaya sinabi nito sa kanya na kapag may kumatok sa kanyang kubo, ay wag na wag niya itong pagbubuksan. Kinagabihan ay hindi dalawin ng antok si Bernabe, na kanya pang naririnig ang mga pag-alulong ng mga aso. Kaya naging mapagmasid si Bernabe at naging alerto. Ilang sandali pa ay may kumatok sa kanyang pintuan. Nang tanungin niya ito, ay sumagot ito at sinabing si Mir, na ikinagulat ni Bernabe pagkat kuhang-kuha nito ang boses ng dalaga, na inakala pa nga niyang si Mir talaga ang tumatawag sa kanya mula sa labas. Ngunit mabilis na sumagi sa kanyang isipan ang paalala ni Mang Armin. Kaya pinigilan niya ang kanyang sarili at nanatili sa kanyang kinatatayuan. Makailang ulit pa siyang tinawag ng busaw na gamit ang boses ni Mir. Sinabihan ni Bernabe ang aswang na kanyang nalalaman na hindi ito si Mir. Inanyayahan pa niya itong pumasok na upang kanya na itong mataga. Panandali ang tumahimik ang paligid. Ilang sandali pa ay muling may kumatok, at nang kanya itong tanungin ay nagmamadali ang tinig at tila humahangos, na nagsabing si Aling Jesusa ito. Tulungan mo kami, Bernabe, pagkat kinuha at tinangay ng mga busaw si Mir. Mabilis na ibinalik ni Bernabe ang kanyang itak sa tagob at binuksan ang pinto. Laking gulat niya nang tumambad ang napakapangit at nakakatakot na itsura ng busaw. Dahil sa kanya nakita, ay panandali ang hindi nakakilos si Bernabe. Kaya
bigla siyang hinatak ng aswang palabas ng kanyang kubo. Nang may masmasan si Bernabe, ay kanya iyong sinuntok sa tagiliran. Dahilan para mabitawan siya nito. At agad niyang sinipa ang aswang at natumba ito. Agad na hinugot ni Bernabe ang kanyang itak at tatagain na sana niya ito nang bigla mula sa kanyang likuran ay may sumugod na dalawa pa. Kaya iniwasan niya ang mga iyon. Nakipagsabayan siya sa mga ito ngunit lubang malalakas at may angking bilis din ang mga ito. Nang akmang susugod na ng sabay-sabay ang mga busaw, ay bigla na lamang napaiktad ang isa nang tamaan ito ng sibat sa kanyang tagiliran, na natigilan ang dalawa pa at iginala ang paningin upang alamin kung saan nagmula ang sibat na iyon. Nakita nila sila Mang Armin na naisip nilang siya ang pupuntiriyahin ng mga busaw pagkat gusto nila ang pagiging kalahating tao at engkanto ni Bernabe. Sinamantala naman ni Bernabe ang pagkakataong tila nagulat at natulala ang dalawang busaw at tinaga niya ang mga ito, na matapos ngang gumulong ang ulo ng isa ay nagawa namang makatakas ng isa pa. Ngunit naharang iyon nila Aling Jesusa at Mir, na kanila iyong tinusok ng hawak nilang sibat. Mabilis namang inundayan at tinagpas ni Mang Armin ang ulo nito. Matapos iyon ay kanila namang nilapitan ang isa pa na nauna ng tinamaan ng sibat ni Mang Armin. At bago pa nila ito tuluyang pugutan ng ulo, ay kanilang sinabihan ito na nakahanap na rin sila ng katapat sa ilang taon nilang pagpapalaganap ng lagim sa baryo. Matapos na gumulong din sa lupa ang ulo ng ikatlong busaw, ay kanilang tinipon ang mga katawan nito at saka sinunog. Matapos ang pangyayaring iyon, ay bumalik na sa normal ang kanilang pamumuhay. At makalipas nga ng ilang buwang panunuyo ni Bernabe kay Mir, ay ibinigay na rin ng dalaga ang matamis niyang oo dito at tinanggap ng buong buo si Bernabe pagkat mahal niya rin ito. At kalaunan nga ay nagsama na ang dalawa at nabiyayaan sila ng anak. Minsan ay naisipan ni Bernabeng bumisita sa kanilang lugar kasama ang kanyang asawa at anak. Pinuntahan nila ang libingan ng kanyang ina, lolo at lola. Gayon din ang dating kinatitirikan ng bahay ni Mang Panoy at Aling Pilomena, kung saan niya sinunog ang mga labig ng mag-ama. At bilang panghuli ay kanila ring pinuntahan ang lugar kung saan madalas na nagpapakita ang kanyang amang tikbalang sa kanya. Nagpasalamat siya sa mga ito at nagbigay ng paggalang sa pamamagitan ng panalangin. Pagkat dahil sa pagmamahal nila at sakripisyo ay naranasan ni Bernabe ang mamuhay ng payapa at masaya sa piling ng sarili niyang mag-anak. Sa isang liblib na lugar sa isang baryo sa Kabisayaan ay isinilang ang isang batang babae na si Bernamir. Si Bernamir ay isang silangan. Ang mga tinaguriang silangan ay ang mga taong may kakayahang makakita nang hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Ito ay dahil sa ang kanyang mga magulang ay kapwa may lahing engkanto. Ang kanyang ama ay anak ng isang tikbalang, samantalang ang kanyang ina naman ay may lahing angitay. Si Bernamir ay masayahing bata. Mahilig din itong maglaro na mag-isa. Ngunit may pagkakataon na nakikita nila Bernabe at asawa niyang si Mir na may kausap at kalaro itong maliliit na tao, na ikinatutuwa naman iyon nila mag-asawa sapagkat mababait naman ang mga ito. Dahil kaibigan ito ng ama ni Bernamir, na minsan pa nga nagpayo kay Bernabe na pinalakas ang kanyang loob ng mga panahong mabigat ang kanyang dinadala
dahil sa mga kasawian niya sa buhay na binalak pa nga niyang magpakamatay. Na nang dahil nga sa kabutihang loob ng mga duwende ay kanilang pinayuhan si Bernabe at ipinaalaala dito ang mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para sa kanya, na dahil doon ay nagpakatatag si Bernabe at hinarap ang mga hamon ng buhay. Minsan ay nakiramay sila Bernabe sa isa nilang kabaryo na namatay. Kasama niya ang kanyang mag-ina. Habang abalang nakikipagkwentuhan sila Bernabe at Mir sa mga kaanak ng namatay, ay nagulat na lamang sila nang biglang sumigaw ang kanilang anak, na naagaw ang atensyon ng lahat sa malakas na pagsigaw na iyon ni Bernamir. Takot na takot ito, kaya mabilis itong nilapitan nila Bernabe. Nakakita pala ito ng isang aswang na nasa ilalim ng ataol na pinapakialaman ang labi ng namatay. Na nakita din ito ni Bernabe ng kanyang lapitan ng anak na itinuturo ang bahagi na iyon, habang ang isang kamay naman nito ay nakatakip sa kanyang mukha. Mabilis namang kumilos ang nasabing aswang nang mapansin niyang may nakakakita sa kanya, na nasagi pa nito ang mga upuan at tasang may kape ng mga nakikipaglamay, na nagkahulog at nabasag na nagmamadali itong tumakas. Natakang-taka naman ang mga tao na nakasaksi pagkat wala naman silang nakikita. Susundan pa sana iyon ni Bernabe, ngunit pinigilan na siya ng kanyang asawang si Mir at sinabing hayaan na lamang ito. Kanilang pinakalma ang anak at pinatahan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sila. Sa daan, habang karga-karga ang anak, ay kanya itong tinanong kung marami ba siyang nakikita na mga kakaibang nilalang. Sinabi nito sa kanya na pangalawa pa lamang iyon, na ang tinutukoy ng bata ay ang mga duwende at ang aswang na nakita niya sa lamay. Ikinuwento ni Bernabe sa kanyang anak na sila ay may lahing engkanto, na iyon ang dahilan kung bakit ito nakakakita ng mga di pangkaraniwang nilalang. Ipinaliwanag ni Bernabe na siya ay anak ng tikbalang, na isang uri ito ng nilalang na may katawan ng tao at ang ulo ay sa kabayo. Sinabi rin niya sa anak na ang kanyang ina naman ay nagmula sa lahi ng mga angitay, na ang mga ito naman, ang itaas na bahagi ay sa tao at ang kalahating katawan pababa ay sa kabayo. Nakatulad sa tikbalang, ang mga ito ay mga mahiwaga din. Pagdating sa kanilang bahay, ay ipinakita pa ni Bernabe sa kanyang anak ang taglay niyang anting, ang gininto ang buhok na ipinagkaloob sa kanya ng amang tikbalang. At dahil sa hindi pa dalawin kapwa ng antok, ay kanya pang ikinuwento sa anak ang kanyang mga karanasan. Nawiling-wili naman ito sa pakikinig sa kanya. Kanyang ibinahagi sa anak na anuman ang dumating sa kanyang buhay ay wag na wag siyang mawala ng pag-asa, tulad ng kanyang pinagdaanan. Kinabukasan, matapos nilang makapagtanghalian, ay nasorpresa sila nang dumating ang mga magulang ni Mir, na sina Mang Armin at Aling Jesusa. Masaya silang nagkamustahan. Walang mapagsidlan sa tuwa ang dalawang matanda nang kanilang makita ang napaka-aktibo at bibo nilang apo. Niyakap nila ito ng mahigpit at hinagkan. Matapos ang masayang kamustahan, ay biglang sumeryoso ang mukha ng dalawang matanda. Agad nilang ibinalita ang ukol sa ginagawang pagsalakay ng mga aswang na busaw, na ayon pa sa kanila Mang Armin, ay lubha sila nagtataka kung saan nagmula ang mga ito, pagkat tila nadagdagan na lubha ang bilang ng mga busaw. Dahil doon ay pinaalalahanan nila ang kanilang manugang na mag-ingat. Inalok naman sila ni Bernabe
na dumuon na lamang sa kanila. Tumanggi naman ang kanyang mga biyanan at sinabing maayos naman ang kalagayan nila. At inaalaala ng mga ito ang kanilang mga kabaryo na tumatakbo sa kanila upang magpagamot. Masaya namang ikinuwento ni Bernamir ang naging karanasan niya sa Lamay, na nakakita di umano siya ng aswang at sinabing hindi siya natakot dito. Nanatawa naman ang mag-asawang Mir at Bernabe sa sinabing iyon ng kanilang anak, na si Bernabe nga ay hindi napigilan at kanyang ibinisto ang anak sa kanyang mga biyanan. At natatawang sinabi na nagtakip daw ito ng mata at naiyak pa dahil sa sobrang takot. Kaya nagkatawanan silang lahat. Nanayamot naman si Bernamir at nagtatampong lumabas ng bahay nang makaramdam ng pagkapahiya. Habang palabas ang bata, ay sinabihan ito ni Mir na huwag lalayo. Sa labas ay nakasimangot na pumunta ito sa malaking puno kung saan naninirahan ang mga kaibigan nilang duwende. Nang mapansin ng mga ito ang pagdating ni Bernamir, ay lumabas sila at kinausap ito. Nakita nilang malungkot ang bata kaya kanila itong niyaya maglaro upang sumaya. Nagtaguan sila at si Bernamir ang taya. Matyaga niyang hinanap ang mga duwende ngunit bigo siya na makita ang mga ito sapagkat magagaling magtago. Habang patuloy niyang hinahanap ang mga kaibigang duwende, ay nakakita si Bernamir ng isang makulay na ibon na may mahaba itong buntot. Sa tuwa ay kanya iyong nilapitan ngunit mabilis itong lumipad at lumipat ng puno. Sinundan niya ito. Naaliw siya sa magandang itsura ng ibon, na hindi ito lumilipad ng matayog at lumilipat lamang sa mga puno. Nang hindi naman namamalayan ni Bernamir, naluba na siyang napapalayo sa kanilang bahay dahil sa patuloy niyang pagsunod sa nasabing ibon. Nang naisipan na niyang bumalik sa kanila, ay hindi na niya matukoy ang daan. Nakaramdam siya ng kaba. Naluluha na siya ngunit kanya iyong pinaglabanan pagkat naalala niyang baka pagtawanan na naman siya ng kanyang ama. Kaya nilakasan niya ang loob at naging matapang. Matagal na siya nagpapaikot-ikot sa pusod ng gubat. Patuloy siyang naglakad at inalam ang daan palabas ng gubat. Samantala sa kanilang bahay naman, nang puntahan ni Mir ang anak sa labas, ay nag-alala na ito nang di niya makita. Kaya agad na sinabi sa asawa ang ukol dito. Lumabas si Bernabe at kinausap niya ang mga kaibigang duwende. Sinabi ng mga ito na naglalaro lamang sila kanina ngunit bigla na lamang daw itong nawala. Sinabi ng mga ito na tutulong na rin sila sa paghahanap kay Bernamir. Luba namang nag-alala si Bernabe pagkat sa Lamay ay nabanggit sa kanilang usapan ang ukol sa napapabalitang manananggal na naninirahan sa kabilang panig ng gubat. At masama ang kutob ni Bernabe na baka napunta na roon ang kanilang anak. Kaya matapos maisukbit ang itak at madala ang anting, ay mabilis na itong umalis. Sinabi niya sa asawa na maiwan na lamang sa bahay, na siya na lamang ang maghahanap at baka bumalik ang kanilang anak. Ngunit matapos makaalis si Bernabe ay hindi mapakali si Mir, kaya nagpasya na itong sumunod sa asawa. Naisip niyang naroon naman ang kanyang mga magulang kung sakaling bumalik ang kanilang anak. Kaya nagpaalam na rin ito kanila Mang Armin at Aling Hisusa at sinabing susundan niya si Bernabe. Samantala sa gubat ay naupo na muna si Bernamir sa paanan ng isang puno upang magpahinga. Matapos iyon ay nagpasya na uli siyang lumakad, lalo na nang nakikita niyang padilim na. Abot-abot na ang kabang nararamdaman ni Bernamir. Sa kanyang patuloy na paglalakad ay natahak niya ang daan
palabas ng gubat. Yun nga lamang ay sa kabilang panig pala ito. At di nga nagtagal ay nakakita siya ng isang bahay. Nabuhayan siya ng loob at nakahinga ng maluwag. Naisip niyang magtatanong siya sa may-ari ng bahay ng daan pabalik sa kanila. Nang lalapit na siya sa bahay ay nakarinig siya ng maliit na boses na tinatawag siya nito. Nang lingunin niya ay laking tuwa ang kanyang nararamdaman nang makita ang isa sa mga kaibigan niyang duwende. Sinabi nito na agad siyang maupo at magtago. Na sinunod naman iyon ni Bernamir. Huwag kang pupunta dyan sapagkat bahay iyan ng isang aswang na manananggal. Wika ng duwende sa kanya. Hindi pa alam ni Bernamir kung ano ang manananggal. Ngunit nang marinig niya ang salitang aswang, ay muntik na itong mapaiyak. Dahil alam niyang pangit ang itsura nito at hindi kaibigan. Pagkat naalala niya ang kanyang nakita sa lamay. Ilang sandali pa, ay narinig nilang bumukas ang pintuan ng bahay. Halos humiga na sa lupa si Bernamir sa ginawa niyang pagtatago sa natumbang malaking puno. Dumapa siya at sumilip sa ilalim ng nakapahalang na puno. Nakita niya ang isang babae na hindi pa naman ito masyadong matanda. Lumakad ito papunta sa isang malaking puno na malapit sa kubo nito na may hawak-hawak ito sa kanyang kamay. Di nagtagal ay nagsimula na itong magpahid sa buo niyang katawan na kumukutam-kutam pa ang mga labi nito habang nagpapahid. Maya-maya ay napansin niyang tila namimilipit ito na bagya pang napakapit sa puno at di naglaon ay unti-unti nilang nakikitang lumalabas ang pakpak nito mula sa katawan na katulad ng sa paniki. Na nagulat siya nang makitang nahati pa ang katawan nito sa bandang bewang at lumipad na ang itaas na bahagi. Napatakip ng bibig si Bernamir sa kanyang nakita. Sinabihan siya ng duwende na magmadali na sila upang makaalis sa lugar. Nang makatayo si Bernamir, ay mabilis na silang kumilos ngunit sumabit ang damit nito sa mga tinik ng halaman. Marahan niyang inalis ang kanyang damit mula roon nang biglang may sumagi sa isip nito. Kanyang pinagputol-putol ang sanga na may tinik ng halamang iyon at mabilis na lumapit sa kalahating katawan na naroon sa malaking puno. Kanyang inilagay ang mga sanga na may tinik at hindi pa siya nasiyahan. Nangingiti pa niyang nilagyan iyon ng kung ano-ano na kanyang nakikita na malapit roon. Nang halos mapuno na ng kung ano-anong bagay ang kalahating katawan na iyon ng manananggal, ay paalis na sana sila nang biglang nakita nila Bernamir at ng duwende ang papasugod na aswang mula sa itaas. Napasigaw si Bernamir sa pagkasindak na mabilis bumalik ang aswang nang maramdaman marahil nito na mayroong kakaibang nangyayari sa kalahati niyang katawan. Bumulusok ang manananggal paibaba. Mabilis namang nakailag ang maliksing si Bernamir at tumakbo. Napansin niya na nasa likuran niya lamang ang aswang. Nang dadagitin na siya nito, ay siya namang pagkakataon na nadapa ito nang mapatid sa ugat ng punong kahoy. Kung kaya, hindi siya nadagit ng manananggal. Habang nasa lupa ay pinagmasdan pa siyang sandali ng aswang at naghanda na ito upang atakihin siya. Nang biglang sumulpot si Bernabe sa pagitan nila, nakita na niya pala ang manananggal nang lumipad ito kanina at kanya na itong sinundan. Hinugot ni Bernabe ang kanyang itak at sinabing layuan ang kanyang anak na nagliliwanag na ang kanyang anting-anting ng pagkakataon na iyon. Natigilan ang aswang. Ngunit nang mapasulyap ito sa kalahati niyang katawan, ay napaangil ito at galit na kanyang tiningnan ng masama ang anak ni Bernabe
na nasa likuran ng ama. At dahil sa alam ng aswang na ikamamatay na rin naman niya iyon, pagkat gustuhin man niya, ay di na siya makababalik pa sa kalahati niyang katawan, ay naisip nitong idamay na lamang sila Bernabe, lalo na ang anak nitong si Bernamir. Ngunit bigla na lamang itong napasigaw ng ubod lakas, nang susugod na sana, nang bumaon ang si Batnimir sa likod nito na kanya itong tusukin. Na bumagsak ito sa lupa, na halos hindi na nito maikampay ang mga pakpak. Na wala namang sinayang na sandali pa si Bernabe. Mabilis niya itong nilapitan at tinaga ang mga pakpak nito, na nabalot ang buong paligid ng nakakakilabot na sigaw nito at mga panagoy dahil sa sakit na kanyang nararanasan. Hinugot naman ni Mir ang kanyang sibat at muling itinusok iyon sa puso ng aswang, dahilan para matapos na ang paghihirap nito. Matapos iyon ay tumakbong napayakap ng mahigpit si Bernabe sa kanyang ina. Binuhat ni Bernabe ang mga labi ng aswang at inilagay iyon sa loob ng bahay at saka iyon sinunog. Matapos nilang mapatay ang manananggal, ay magkakasama ng umuwi sila Bernabe at ang kanyang mag-ina, na masaya namang nasa bulsa ni Bernamir ang kanyang kaibigang duwende. Habang nasa daan, ay nagpasalamat si Bernamir dito, dahil kung hindi siya nito napigilan, ay malamang na napahamak na siya sa kamay ng manananggal. Nang masapit nila ang kanilang bahay, ay laking pasasalamat naman ng dalawang matanda nang makita nilang muli ang kanilang apo. Nagpahinga lang silang sandali at pagkatapos ay kumain na sila ng hapunan, na napasarap ang kanilang pagkain pagkat gutom na gutom sila. At dahil sa gabi na, ay doon na natulog sila Mang Armin at Aling Hisusa. Kinabukasan, matapos makapag-agahan, ay nagpasya na ang dalawang matanda na umuwi. Sinabi ni Bernabe na sa ilang mga araw ay sila naman ang mamamasyal sa kanila. Matapos makapagpaalam ni Mang Armin, ay nagpunta naman sa bukid sila Bernabe upang linisin ang lupang kanilang pagtatamnan. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isip ni Bernabe ang lugar na kanyang kinalakhan, na may pagkakataon pa parang gusto niya na doon na manirahan kasama ng kanyang mag-ina. Kaya nga lamang ay may kung anong pumipigil sa kanya. Ginugol ni Bernabe ang buong araw na iyon sa bukid. Katuwang niya ang kanyang asawang si Mir. Si Bernamir naman ay masayang nakipaglaro sa kaibigan nito sa ginawang payag ng kanyang ama. Nang mga sumunod na araw ay naging payapa at normal ang naging takbo ng kanilang pamumuhay. Minsan ay naisipan ni Bernabe na mamasyal sa kanyang mga biyanan kasama ang kanyang mag-ina. Kaya maaga pa ay gumanyak na sila. Sa daan ay masayang nangunguha ng bayabas si Bernamir, maging ang mga bulaklak na nakabibighani sa kanyang paningin dahil sa magaganda nitong kulay ay kanya iyong pinipitas. Nang bigla na lamang itong napasigaw, kaya agad nilang pinuntahan ito at nakita nila ang isang engkanto na nababalot ng mga ugat ang buong katawan nito, na mayroong isang mata. Agad niyakap ni Bernabe ang anak, na nooy tinakpan ng kanyang mga kamay ang mata dahil sa pagkagulat sa nakita. Sinabi ni Bernabe sa engkanto na makikiraan lamang sila at pagpaumanhinan na ang kanyang anak pagkat natuwa lamang ito sa ganda ng mga bulaklak. Agad namang nakita ng engkanto na nagliwanag ang itim na panyo ni Bernabe at naaninag nito ang gininto ang buhok na naroon. Sinabi ng engkanto sa kanya
na nakikilala nito ang may-ari ng ginintoang buhok na iyon. At walang anumang hudyat ay bigla siyang hinampas ng isa sa mga malalaking ugat nito. At dahil sa matatamaan si Bernamir kung kanya iyong iiwasan, ay kanya na lamang pinatigas at pinalakas ang katawan at tinanggap ang paghampas na iyon upang protektahan ang kanyang anak. Mabilis niyang sinabihan si Bernamir na tumakbo sa kanyang ina. Sinabi ni Bernabe sa engkanto na wala siyang natatandaan na atraso dito. Sumagot naman ang engkanto at sinabing pinatay niya ang kaibigan nitong tikbalang, kaya magbabayad siya ng mahal sa kanyang ginawa. At bigla ngang pumulupot ang mga ugat sa kanyang mga kamay at paa at iniangat siya nito. Kaya napasigaw si Mir at sinabing mali ito sa kanyang akala. Sinabi ni Mir na hindi si Bernabe ang manggagamot na pumatay sa kanyang kaibigang tikbalang. Sa halip, ito ay ang anak ng kanyang kaibigan. Na nang marinig iyon ng engkanto, ay tila nabigla ito at agad na binitawan si Bernabe. Dahilan para mamilipit ito sa sakit nang bumagsak sa lupa. At pipilay-pilay itong pumunta sa kanyang mag-ina matapos tumayo. Panay naman ang paghingi ng paumanhin ng engkanto dahil sa naging padalos-dalos ito na nagpadala kaagad sa bugso ng kanyang damdamin. Napahalakhak naman ang duwende nang makita ang itsura ni Bernabe na akala mo ay matanda na hawak-hawak ang kanyang bewang, bunga ng pagkakabagsak. Dahil doon ay nagpasya si Mir na maupo na muna sila doon sa ilalim ng lilim ng puno upang makapagpahinga na munang sandali hanggang sa mabawasan ang pananakit ng balakang ni Bernabe. Na maging si Mir ay nangingiti sa kanyang asawa na sa tuwing mapapasulyap siya dito ay naniningkit naman ang mata ni Bernabe sa kanya. Sabay kapwa sila matatawa. Nag-alok naman ang engkanto ng kung ano ang pwede niyang gawin upang makabawi sa kanyang nagawa. Magkasabay naman na napasagot ang mag-asawa at sinabing wala. Na ikinagulat iyon ng engkanto pagkat base sa kanyang karanasan, ang mga tao ay likas na mapagsamantala. Pero heto ang mag-asawa at walang hinihiling na kapalit sa perwisyong dinulot niya. Ngunit sa huli ay naisip niyang marahil ay dahil sa may lahing engkanto ang mga ito. Biglang nagsalita si Mir at sinabi niya sa engkanto na di naman lahat ng tao ay mapagsamantala at likas na masama. Nabahagyang nagulat ang engkanto pagkat nabasa pala nito ang kanyang iniisip. Nakita nilang pumitas ang engkanto ng isang bulaklak mula sa kanyang mga sanga at dahan-dahang iniabot iyon sa kanilang anak na si Bernamir, na napatingin pa muna ito sa kanyang mga magulang at sa engkanto. Sinabi naman ng engkanto na kanyang kunin iyon bilang munting handog niya sa kanya, na tulad ng gininto ang buhok ng kanyang ama ay nagliliwanag din iyon, na ng kanya iyong hawakan ay tila naging bato iyon sa tigas at naglaho na ang liwanag nito. Ipinaliwanag ng engkanto ang kahalagahan noon sa kanila. Matapos iyon at nang humupa na ang sakit na nararamdaman ni Bernabe, ay nagpasya na silang magpatuloy sa paglakad. Kaya nagpaalam na sila sa bago nilang kaibigan. Sa daan ay nasabi ni Bernamir sa kanyang mga magulang na napakahiwaga pa lang talaga ng mundo, na marami pala talagang nilalang ang naninirahan dito at hindi lamang mga tao at hayop na karaniwang nakikita sa paligid. Tama ka anak, at marami ka pang madidiskubre, sabi ng kanyang inang si Mir. Nang sapitin nila ang bahay ng mga magulang ni Mir, ay saktong magtatanghalian na, kaya naghain na si Aling Jesusa at Mir. Hindi naman maitago
at lubos ang kasiyahan ng lolo at lola ni Bernamir nang makita siya ng mga ito. Matapos makapananghalian ay masayang ikinuwento ni Bernamir kanila Mang Armin at Aling Jesusa ang nangyari sa daan, na ang naging tampulan naman ng katatawanan ay ang kanyang ama. Kaya nasambit ni Bernabe na bumabawi ka ha. Nang ipakita ni Bernamir sa kanyang lolo at lola ang ipinagkaloob sa kanya ng engkanto, ay napabulalas ang mga ito ng mapalad ka apo, pagkat bihira pala ang nagtataglay ng ganong anting, na marami na di umano ang naghangad nito ngunit nabigo. Pumasok ang kanyang lola sa kanilang silid at kumuha ng itim na tela. Tinahian siya ng kanyang lola ng paglalagyan ng kanyang anting. Sinabi ng mga ito na kanyang pakaingatan ang bagay na iyon. Lumabas naman si Mang Armin at kanyang sinenyasan si Bernabe na sumunod. Nang nasa labas na sila ng bahay, ay kanyang ipinaliwanag dito na habang tumatagal ay lalong lumalakas ang mga busaw, na ilang insidente na di umano ang mga pag-atake na ginawa ng mga ito, na ang pinakahuli ay ang buntis na malayo niyang kamag-anak ang sapilitang kinuha ng mga ito, na pinilit pa nilang hanapin ito matapos nilang malaman ang ukol dito, ngunit di nila natagpuan. Pinuntahan pa nila di umano ang pinagkukutaan ng mga busaw, na kanya pang tinanong si Bernabe tungkol doon, kung kanya pang natatandaan nang minsang magkita sila doon sa lugar na pinamumugaran ng mga ito. Sinabi naman ni Bernabe na kanyang natatandaan iyon. Pagpapatuloy pa ni Mang Armin ay wala na rin ang mga ito doon. Kaya naisip nila kapwa na mas mahihirapan silang supilin ang mga ito, na ang tangi nilang magagawa ay ang palaging maghanda sa mga gagawing pag-atake ng mga ito, na kung kailan ay hindi nila alam. Na mga bandang hapon na ay nagpasya na sila Bernabe na umuwi. Sinabihan sila ni Aling Jesusa na doon na matulog, ngunit sinabi ni Mir na marami pang naghihintay na mga gawain kay Bernabe sa kanilang bukid. Kaya matapos makapagpaalam ay lumakad na sila. Habang naglalakad ay nagsabi ang kaibigang duwende ni Bernamir sa kanya na may masama itong kutob, na agad naman itong sinabi ni Bernamir sa kanyang ina. Kaya kinausap nito ang duwende at inusisa kung ano ang masamang nararamdaman nito. Di naman masabi ng duwende ng tuwiran kung ano iyong pinangangambahan niya. Ayon dito, ay ngayon lamang siya nakaramdam ng gayon, na mga oras na iyon ay papadilim na. Sinabi ni Mir sa asawa na bumalik na lamang kaya sila sa bahay ng kanyang mga magulang, na tumango naman ang duwende na kanyang pinapahiwatig na iyon ang mas mainam nilang gawin. Di naman tumutol si Bernabe, kaya tinahak na nila ang daan pabalik sa bahay ng kanyang mga biyanan. Lalo na nang sabihin na rin ni Mir na nakakaramdam na rin ito ng hindi maganda. Sinindihan na nila ang kanilang mga dalang ilawan, pagkat may kadiliman na ang daan. Nang nasa tagudtod na sila, ay laking gulat nila nang makita ang bahay nila Mang Armin at Aling Jesusa na naglalagablab sa apoy. Nang papauwi na silang mag-anak, ay may naramdamang di maganda sina Mir at ang kaibigan nilang duwende. Kaya nagpasya silang bumalik na lamang sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang nasa itaas na sila ng burol, ay nakita nila ang bahay nila Mang Armin at Aling Jesusa na naglalagablab na ito sa apoy. Kaya nagmamadali silang bumaba mula sa burol. Pagtawid nila ng isang maliit na batis, ay agad na tinawag ni Mir ang kanyang mga magulang. Abot-abot ang kanyang kaba dahil sa iba't ibang isipin na sumasagi sa kanya. Mabilis silang lumapit sa natutupok na bahay.
Iginala din nila ang kanilang paningin habang tinatawag sila Mang Armin. Ngunit walang sumasagot. Napansin ni Bernabe ang mga bakas ng dugo sa lupa. Lalo silang nag-alala. Napaiyak na lamang si Mir at ang kanyang anak na si Bernamir na tinatawag ang kanyang lolo at lola. Nilapitan ni Bernabe ang kanyang mag-ina at inalo niya ang mga ito. Tinanong si Bernabe ng kanyang asawa kung ano ang kanilang napag-usapan ng ama niyang si Mang Armin. Kaya sinabi ni Bernabe ang tungkol sa mga busaw. Kaya lalong napahagulgol na ng tuluyan si Mir pagkat malaki ang posibilidad na sa pilitan na kinuha ang mga ito na mga aswang na iyon, na naawa siya sa maaring sinapit ng kanyang mga magulang. Ilang sandali pa ay may dumating na ilang kanayon nila Mang Armin. Kabilang sa mga iyon ang pinsan nito na si Mang Abuel, at naabutan nila doon sila Bernabe. Maging sila ay nagulat sa kanilang nakita at lubang nag-alala para sa mag-asawang Armin at Jesusa. Nagmagandang loob naman ang tiyuhin ni Mir na doon na lamang maghapunan sa kanila at magpalipas ng gabi. Nalubos na ipinagpasalamat naman iyon nilang mag-asawa. Kinaumagahan ay sinubukan pa nila Bernabe at Mir na hanapin sila Mang Armin at Aling Jesusa, ngunit bigo sila. Tama ang sinabi ni Mang Armin kay Bernabe. Wala na ang mga ito sa dati nilang pinamumugaran. Pagbalik nila Bernabe sa bahay na kanilang pansamantalang tinuluyan, ay agad silang sinalubong ni Bernamir at nagtanong ukol sa kanyang lola at lolo. Nanalungkot ang bata nang malamang wala pa rin at hindi makita sina Mang Armin. Matapos na makapananghalian at makapagpahinga na sandali sa bahay ng tiyuhin ni Mir, ay nagpasya na silang umuwi. Sa daan ay inabutan na sila ng hapon bago pa sila mga lahati sa kanilang ginagawang paglalakbay. Nang sapitin nila ang kanilang tahanan ay madilim na, kaya mabilis silang nag-asikaso ng kanilang pagkain para sa hapunan. Na si Mir ay napapaluha pa rin dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang. Nang nagpapahinga na sila, ay di pa rin dalawin ng antok sina Mir at Bernabe dahil sa mga isipin na gumugulo sa kanila. Nang bigla na lamang nagliwanag ang anting ng kanilang anak, ilang sandali pa ay nakarinig sila ng mga kaluskos at tila mayroong naglalakad papalapit sa kanilang bakuran. Agad na napabangon si Bernabe at kinuha niya ang kanyang itak. Di nagtagal ay narinig niya ang kanyang biyanang si Mang Armin at tinatawag sila. Dahil doon ay mabilis na rin na bumangon si Mir at tinungo ang pinto upang pagbuksan ang kanyang ama. Na mabilis namang sumunod si Bernabe upang pigilan ang asawa at sinabing wag. Ngunit huli na ang lahat, na agad hinila si Mir ng busaw na gumaya sa boses ng kanyang ama, na natumba pa ito sa lakas ng pagkakahila na iyon sa kanya. Agad namang sumaklolo si Bernabe na nagliwanag na ang anting-anting nito. Inundayan niya ng taga ang kamay na iyon ng busaw na nakahawak sa kamay ng kanyang asawa. Agad naman nitong binitawan si Mir, dahilan para maiwasan ng busaw ang pagtaga na iyon ni Bernabe. Mabilis na tinulungan ni Bernabe ang kanyang asawa na makatayo at sumandal sila sa dingding na harapan ng kanilang bahay. Nabigla silang mag-asawa nang kanilang maaaninagan ang mga busaw. Marami ang mga ito na minsan pa ay kanyang napatunayan na tama ang mga sinasabi ng kanyang biyanang lalaki, na dumami nga ang mga ito. Naguguluhang nagtanong si Mir sa kanyang asawa kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Bernabe na kanyang takbuhin at puntahan ang kanilang anak. Kaya mabilis na pumasok si Mir sa bahay at ginising si Bernamir. Samantala, naisip ni Bernabe
na hindi niya kakayanin ang mga ito dahil sa dami, na maaari niyang mapatay ang ilan sa mga ito, ngunit tiyak na mapapatay din siya ng mga busaw. At ayaw niyang mangyari iyon, hindi dahil sa natatakot siyang mamatay, kundi naisip niyang mas malalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang mag-ina kapag napatay siya ng mga ito. Kaya pumasok siya sa kanilang bahay at muling isinara ang pinto. Nilapitan niya ang kanyang mag-ina. Nabakas niya ang takot sa kanilang mga mukha. Naalala nila ang sinabi ng engkanto ukol sa anting na ipinagkaloob nito sa kanilang anak. Nang biglang halos umuga ang buong bahay nila nang sabay-sabay na magbalak ang mga busaw na makapasok. Mabilis na inutusan ni Bernabe ang kanilang anak na hawakan nito ang kanyang anting at kumapit sila mag-asawa kay Bernamir. Siya naman pagkakataon na matagumpay nang nakapasok ang mga busaw sa loob ng kanilang pamamahay, ngunit nagtaka ang mga ito pagkat di nila natagpuan ang mag-anak. Maya-maya ay nagkaingay na bigla sa labas pagkat dumating si Mang Armin na kasama ang pinsan nito at mga kanayon na may mga dalang itak at mahabang kawayan. Nagliwanag ang labas ng bahay nila Bernabe dahil sa pagdating na iyon ng kanyang biyanan. Bahagyang napaatras ang mga busaw, ngunit walang balak na umalis at tumakas. Natila nagalak pa ang mga ito pagkat naisip nilang mas marami silang mapapaslang, na ang pagtuturing ng mga ito sa kanila ay pagkain, na naglalaway na lalo ang mga busaw at inilalabas pa ang mga dila na tila takam na takam sa kanila. Kaya mabilis na lumusob ang mga busaw. Galit na galit naman si Mang Armin na iwinasiwas ang kanyang itak, na nang tiyempong sasakyo din na ito ng isang busaw mula sa kanyang likuran, ay siya namang pagsulpot ni Bernabe at kanyang tinaga iyon, na sumadsad ito sa lupa, na tanging balat na lamang ang nagkakabit sa ulo nito at sa kanyang leeg, na dumadagundong namang umatungal ang mga busaw nang kanilang makita ang sinapit na iyon ng kanilang kaanak. Ilang sandali pa ay lumitaw na rin si Mir at kinuha ang isang sibat mula sa mga kasama ng kanyang ama. Sandaling nagpakiramdaman ang dalawang grupo na hindi pa rin umuhupa ang tensyon sa pagitan nila, nang biglang sumigaw ang ama ni Mir at mabilis na pumunta sa harapan ang mga kalalakiang nasa likuran, at mabilis na sinabuyan ng dala nilang petrolyo ang mga busaw at kanila iyong sinilaban ng dala nilang mga sulo, na nangingisay na bumagsak ang ilan sa mga ito na nabasa ng petrolyo at nagpagulong-gulong sa lupa. At umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na mga pagdaing ng mga ito habang nasusunog, na dahil doon ay nagpasya na lamang ang mga ito na tumakas. Kaya nagmamadaling nagsitakbuhan ang mga itong papalayo, na hindi naman nagsaya ng oras sila Mang Armin at ang mga kasama nito, na kanilang tinusok ng mga dala nilang mahabang kawayan at sibat ang mga busaw na nasa lupa, at kanilang tinapos ang paghihirap ng mga ito. Ang mga may hawak naman ng itak ay nilapitang isa-isa ang mga ito at kanilang tinagpas ang ulo ng mga busaw upang masigurong hindi na ito muli pang makakapaminsala. Nilapitan naman ni Bernabe at Mir ang kanilang anak na si Bernamir, na nakahawak sa puno malapit roon, na tila naging kaisa ito ng puno, na hindi ito makikita ng karaniwang tao o ng kahit anong nilalang na hindi sapat ang kapangyarihan at kakayahan. Magkakatulong nilang inipon ang mga labi ng busaw na kanilang napatay at sinunog nilang lahat iyon. Di nagtagal ay unti-unti nang nagliwanag ang kapaligiran sa pagbubukang liwayway.